may masamang nangyayari sa Moscow. Habang humaharap ang Russia sa lumalalang mga problemang pang-ekonomiya na dulot ng kanilang mapaminsalang at napakamahal na pananakop sa Ukraine, ang kanilang leader na si Vladimir Putin ay kumakapit na sa mga pinakadesperadong hakbang. Pinapatay niya ang mga general. Kinukuha ang mga ari-arian ng mga dati niyang tinawag na tapat na tagapayo at kaibigan. At inuutusan ang kanyang ahensya ng intelihensya, ang Federal Security Service, para sirain ang Kremlin mula sa loob. Sa desperadong agawan ng kapangyarihan, pera at yaman. Walang chance na maganda ang kalalabasan nito para kay Putin o sa mga kasabwat niya sa Kremlin. Pero mukhang ito na lang ang natitirang opsyon para sa kanya, na nagpapakita kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon. Malinaw ang ipinapakita ng mga estadistika, bagamat may ilang nakamit ang Rusya sa takbo ng digmaang ito, napakalaki naman ng naging kapalit nito. Nagdusa ito ng mahigit 1,000,000 casualty at tinatayang 1,4 milyon ang namatay. Hindi pa ulit naranasan ng Rusya o Unyong Sobyet ang ganitong dami ng nasawi mula ikalawang digmaang pandaigdig. Nakita nitong winasak ang libo-libong kagamitang militar tulad ng tangke, armored vehicles, personnel carriers, radar, air defenses, missile systems, eroplano, at artilyeriya. Bilyong dolyar na halaga ang nawala. Napatunayan din nitong wala itong magawa para pigilan ang pagbagsak ng ekonomiya nito habang ito ay bumabagsak sa ilalim ng bigat ng mga internasyonal na parusa. Sirang ugnayan sa kalakalan sa mga bansa sa buong mundo at labis na gastos ng mismong labanan. Ang pambansang pondo ng yaman nito ay maliit na bahagi na lang ngayon kumpara noon, pati na rin ang pera nito. Bumagsak ang halaga ng rublo at na-freeze ang mga ari-arian ng mga oligarko na ginamit laban sa kanila. Dahil sa mabilis na pagtaas ng kita ng G7, programa ng IRA loans para sa Ukraine, gamit ang interes mula sa frozen na Russian assets para magbigay ng bilyong dolyar na suporta sa Kiev at sandatahang lakas nito. Iyan ang pinakamahalagang bahagi para kay Vladimir Putin. Napatunayan niyang hindi siya interesado sa buhay ng mga sundalong Ruso o sibilyan habang masaya niyang inilalagay sila sa gulo. Walang pakialam sa mundo. Mayabang na ipinapahayag na wala tayong kahit isang pagkatalo na nasayang. Sa kabila ng malinaw na ebidensya na maraming kababayan niya ang namamatay dahil sa kakulangan ng training, luma na kagamitan, o hindi epektibong taktika. Ang pera, gayunpaman, ay isang bagay na labis na pinahahalagahan ni Putin dahil ang pera ay katumbas ng kapangyarihan, lalo na sa makabagong Russia, kung saan ang corruption ang namamayani at halos lahat ng bagay at kahit sino ay maaring bilhin o suhulan. Bawat tangke, drone strike, planta, imbakan ng gasolina o milyong dolyar na istasyon ng radar na nasisira ng Ukraine ay tagumpay para sa kanilang puwersa. Nahihirapan ang ekonomiya ng Russia, humihigpit ang kanilang budget, at ang mga nasa itaas na may pinakamaraming mawawala ay lalong nagiging desperado. Hindi na ito kaya pang sabihin na madali pa ang digmaang ito. Malaki at mabilis ang nailaan ng Russia at nakaranas sila ng mga pagkaluging hindi inaasahan noong simula ng pananakop noong Pebrero 2022. Ngayon, paubos na talaga ang pera at naaantala ang mga proyektong konstruksyon sa bansa. Habang nahihirapan ang malalaking bangko ng Russia, tulad ng VTB, na makayanan ang dami ng hindi nababayarang utang at matinding problemang pinansyal na pinapataw sa kanila. Nauubusan na ng pera ang rehimen ng Russia. Napakasamang balita niyan para kay Putin. Hindi lang para sa posibleng pagpapatuloy ng kanyang digmaan sa Ukraine, kundi pati na rin sa kanyang sariling posisyon bilang presidente. Nasa panganib ngayon ang kanyang kinabukasan at pamana dahil habang mas marami siyang pera at ang mga malalapit sa kanya ang nawawala, mas humihina siya. Dumarami pa ang pagsubok sa kanya. Sa Rusya, humihiling ang mga gobernador ng pondo mula Moscow para ayusin ang mga sira nilang lungsod at infrastruktura. Kahit ang Belarus, matagal ng kaalyado ng Rusya at pinamumunuan ng itinuturing na tau-tauhan ni Putin, nanawagan kamakailan si Pangulong Alexander Lukashenko sa Moscow ng tulong pinansyal para sa malaking kakulangan sa pambansang budget. Kaunti na lang ang opsyon ng Kremlin para bayaran ang utang, tustusan ang digmaan, at panatilihing buhay ang bansa. Hindi nito magawa ang ginagawa ng maraming ibang bansa sa mundo, tulad ng paghingi ng pautang o suporta mula sa mga kaalyado. Dahil halos wala na itong natitirang kaalyado,
Ang mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan sa Rusya ay nanganganib na mas malugi dahil sa pandaigdigang presyon, parusa at taripa. Habang nauubos ang opsyon, oras at pondo, napilitan si Putin sa pinakadesperadong hakbang. Ginamit na niya ang Russian Federal Security Service, na pumalit sa KGB noong Soviet era para nakawin at kumpiskahin ang mga ari-arian ng kanilang sariling general, opisyal, dating ministro, mambabatas, at iba pang dating may awtoridad. Ito ang mga taong nag-alay ng buhay para sa Russia, ngunit tinraidor ng namumuno sa bansa. Ang estadistika ay tumutulong ilarawan ang sitwasyon. Noong 2025 lamang halos 100 matataas na opisyal ng Russia ang kinasuhan ng korupsyon. Sa average na 40 bagong kaso kada buwan mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ito na ang pinakamataas sa loob ng isang dekada. Kung magpapatuloy ang bilis na ito, higit pa sa 122 kaso noong 2024, ang opisyal na makakasuhan ng korupsyon sa 2025. Ang mga sangkot ay tinanggal sa tungkulin, agad na pinatalsik ng walang abiso at inaresto. May namatay pa, kadalasan sa kahina-hinalang paraan. Ang pinakadramatiko at malawakang pinag-usapang kaso ng ganitong uri ay ang kay dating ministro ng transportasyon ng Rusya na si Roman Starovoy. Sinimulan ni Starovoj ang kanyang tungkulin noong Mayo 2024 pagkatapos magsilbi bilang gobernador ng Kursk mula 2019 hanggang 2024. Habang buhay siyang taga-suporta ng United Russia Party ni Putin. Noong umaga ng Hulyo 7, tinanggal ni Putin si Starovoj sa posisyon sa hindi malinaw na dahilan. Makalipas ang ilang oras, natagpuan siyang patay sa isang parke sa gilid ng Moscow na may tama ng bala sa ulo. Kamakailan lang tinanggal at inaresto rin si Alexei Smirnov, pumalit kay Starovoj bilang gobernador ng Kursk dahil sa paratang ng paglustay ng bilyon-bilyong rubles na dapat para sa pagpapatibay ng mga kuta sa rehiyon. Noong tag-init 2024 mabilis na nabasag ng Ukraine ang depensa ng Kursk, nasakop ang maraming pamayanan at baryo at nagtayo ng buffer zone sa hangganan ng Russia bago sila napaurong. Batay sa kaso, hindi ginamit ni Smirnov ang pondo para pigilan ang pagsalakay. At sa halip ay inilihis ito para sa sarili niya. Bagamat maaring totoo, sabi ng maraming political commentator na ginamit lang si Smirnov bilang panakip-butas para pagtakpan ang pagkukulang ng Kremlin sa pagprotekta ng teritoryo at mamamayan. Ayon kay Andrei Pertsev, Russian na mamamahayag sa anti-Kremlin Medusa, ginawa nila siyang panakip-butas. Nangyari ang pagsalakay dahil kulang ang sundalo sa hangganan, pero mas madali itong isisi sa isang sibilyang opisyal. Samantala, ikinakalat ng Russian media na nagpakamatay si Starovoy dahil nadawit siya sa kaso ni Smirnov o naharap sa parehong paratang at hindi niya kinaya ang pressure o ang banta ng pagkakakulong sa hinaharap. Maraming nagdadalamhati sa libing ng dating transportasyon na ministro ang hindi sang-ayon sa opinyong iyon. May ilan na nagsasabing hindi ganun si Starovoj na tao para kitilin ang sariling buhay at maaaring may mas masama pang nangyari. Mas nakakaintriga pa na may isa pang opisyal ng transportasyon na namatay din sa araw na iyon na gaya ni Starovoj. Si Andrei Kornichuk, dating empleyado ng ministro, ay namatay sa edad 42 dahil sa matinding pagpalya ng puso. Ayon sa mga awtoridad, maaaring nagkataon lang ito, pero parang madalas mangyari ang ganitong sitwasyon sa Russia ni Putin. Sa mga nagdaang taon, maraming opisyal at mambabatas ang biglang namamatay sa kakaiba at di inaasahang paraan, gaya ng paghulog sa bintana o di umano'y pagpapakamatay. At kahit na si Starovoy ang pinakakilalang kaso kamakailan, hindi siya nag-iisa. Noong Hulyo, si Maxim Yegorov, ang dating gobernador ng rehiyon ng Tambov sa gitnang Rusya, ay inaresto at inilagay sa pre-trial detention. Nahaharap sa mga kasong pag-abuso sa kapangyarihan. Nagsilbi si Yegorov bilang gobernador ng Tambov mula 2021 hanggang 2024 ngunit bigla siyang inakusahan ng pagtanggap ng malaking suhol. Si Alexei Soshnikov, dating pinuno ng Capital Construction Department ng Belgorod Region, ay inaresto noong Hulyo at kinasuhan ng malakihang paglustay ng pondo. Ganoon din ang sinapit ng ilang tauhan niya at ni Sergei Petryakov.
negosyante mula Novosibirsk. Noong Hulyo, inaresto at kinasuhan ng panlilinlang si Rostam Zainulin, vice-gobernador ng Belgorod, dahil sa umano'y pagnanakaw ng pondong para sa pagtatayo ng estrukturang pananggalang sa hangganan ng rehiyon. Isa pang kaso na may malakas na pagkakahawig sa kaso ng dating gobernador ng Kursk na si Alexei Smirnov. Si Stanislav Shultsev, ang pangalawang tagapangulo ng Novgorod, ay inaresto rin noong Hulyo 18. Inakusahan ng malakihang panunuhol at ilang araw matapos ay inaresto rin ang ministro ng transportasyon ng rehiyon na si Konstantin Kuranov sa magkaparehong paratang. Ang parehong kwento ay nangyayari rin sa militar ng Russia. Kamakailan, hinatulan ng hukuman militar ng Russia si Major General Denis Putilov, dating pinuno ng Armored Vehicle Service ng Central Military District, ng 8.5 taon sa Maximum Security Penal Colony dahil sa malakihang panunuhol. Siya ang pinakabagong mataas na opisyal na napatalsik sa kampanya kontra korupsyon ng Russia. Kinasuhan din si dating Deputy Defense Minister Dmitry Bulgakov ng pagdulot ng mahigit 13 bilyong rubles o dolyar, 16 milyon na pinsala. Ang dating pinuno ng personnel sa Ministry of Defense na si Yuri Kuznetsov ay kinasuhan ng pagtanggap ng malaking suhol. Inaresto si Major General Valery Muminyanov ng Leningrad Military District sa logistics, pati si Lieutenant General Vadim Shamarin, Deputy Chief ng General Staff na hinatulan ng 7 taong kulungan. Si Major General Ivan Popov ay nasentensiyahan ng 5 taon dahil umano sa pagnanakaw ng bakal na gagamitin sana sa paggawa ng fortification sa sinakop na Zaporizhia sa Ukraine. Si Timur Ivanov, dating Deputy Defense Minister ng Russia, ay nasentensyahan ng 13 taon sa kulungan dahil sa pagtanggap ng malaking suhol. At tuloy-tuloy lang ang listahan. Sa bawat linggo at buwan na lumilipas, mukhang dumarami ang mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan sa buong Russia, lalo na sa mga rehiyon na malapit sa hangganan ng Ukraine, na tinatanggal sa kanilang tungkulin at sinasampahan ng kaso ng korupsyon. Sa karamihan ng mga kaso, malamang na totoo ang mga paratang o kahit papaano ay may bahid ng katotohanan ang mga ito. Ang korupsyon ay karaniwan na sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan sa Russia at maraming opisyal ang walang alinlangan pagdating sa pagpapayaman at pagpapabuti ng kanilang pamumuhay sa kahit anong paraan na kaya nila. Gayunpaman, sa matagal na panahon, hinayaan lang ang ganitong uri ng korupsyon na mangyari ng halos walang kaparusahan. May di nakasulat na patakaran sa mataas na lipunan ng Rusya na pumapayag sa mga opisyal tumanggap ng suhol at magbulsa ng pondo paminsan-minsan. Hindi opisyal na benepisyo ng nasa kapangyarihan, pero nagbabago na ito ngayon. Sabi ni Pertsev, dati may patakaran na kapag mataas na ang posisyon mo, hindi ka nagagalawin ng iba. Mayroon kang mga garantiya at lahat ay nakakaintindi ng mga patakaran, pero hindi na ito gumagana ngayon. Sumasang-ayon si Tatiana Stanovaya, isang analyst ng Carnegie Politica, at sinabing may isang bagay sa loob ng sistema na nagsimulang gumana ng lubos na kakaiba. Ang anumang aksyon o hindi pagkilos na naglalagay sa estado sa panganib laban sa kalaban, ayon sa mga awtoridad, ay dapat parusahan ng mahigpit at walang kompromiso. Sabi pa ni Stanovaya, dumarami na ang kawalang pag-asa sa mga opisyal ng Russia. Sa hinaharap, handa na ang sistema na isakripisyo ang mas kilalang personalidad. Hindi aaminin ng Kremlin, pero walang duda. Isa itong paglilinis. Ayon sa political scientist na si Yekaterina Shulman, sumasang-ayon ang mga eksperto, base sa Novaya Gazeta. Para manatili ang autokrasya, dapat itong maghasik ng takot, pero hindi lubos na teror. Ang nakikita natin ngayon ay bawat bagong pag-aresto ay hindi inilalantad sa publiko bilang bahagi ng mas malawak na kampanya o paglilinis. Sa halip, iniiwasan ito ng sistema. Samantala, ang panganib para sa mga opisyal, muling pamamahagi ng ari-arian. At hirap makalabas ng bansa ay pangunahing salik ng kaguluhan sa Russia ngayon. Sumasang-ayon si Nina Khrushcheva, professor ng International Affairs sa New School sa New York City, at apo sa tuhod ng dating pinuno ng Soviet Union na si Nikita Khrushchev. Ikinukumpara niya ang kalagayan ng Kremlin ngayon sa panahon ni Joseph Stalin. Hindi pa natin ito nakita mula 1953. Ang pamunuan ng Rusya ay laging may kakayahan sa ganitong aksyon dahil sa kapangyarihan ng kanilang Federal Security Service at dating AGB.
Ngunit ilang panahon, parang nilabanan ni Putin ang malawakang paglilinis. May mga opisyal siyang ipinahuli noon, pero hindi kasing dami ng ngayon. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon piniling talikuran ni Putin ang mga nasa matataas na posisyon? Sa kabila ng kontrobersya at korupsyon, nagpakita pa rin sila ng katapatan sa Kremlin at layunin nito. Ang sagot, pera at kapangyarihan. Ginagamit ni Putin ang Federal Security Service para alisin ang mga mayayaman at kilalang tao, nakawin ang kanilang ari-arian, at palakasin ang kontrol niya sa bansa. Malinaw ang ebidensya para sa mga marunong tumingin. Halimbawa, hindi nagtagal matapos magpakamatay ang dating transport minister na si Roman Starovoj, epektibong kinuha ng Federal Security Service ang kontrol sa lahat ng mga pantalan ng Russia. Noong huling bahagi ng Hulyo, nilagdaan ni Putin ang kautusan na lahat ng banyagang barko na papasok sa pantalan ng Russia ay dapat humingi ng pahintulot sa Federal Security Service. Binibigyan nito ang Federal Security Service ng bagong kapangyarihan para kontrolin ang lahat ng papasok at palabas sa Russia sa hinaharap. May mga kwentong ganito rin sa ibang lugar, kung saan basta na lang inaaresto at kinukulong ang mga gobernador sa hangganan. Binibigyan ni Putin ang Federal Security Service ng mas malaking kontrol sa mga rehiyong iyon, habang pinapalitan ang mga dating leader ng mga tapat na tauhan at sunod-sunurang alipores para gawin ang kanyang kagustuhan. Sa Dagestan, kinakalap ng Federal Security Service ang mga opisyal at kinukuha ng estado ang kontrol sa oil terminal. Sa industriya ng gasolina, malaki rin ang kontrol at impluwensya ng Federal Security Service na nakababahala. Mahalaga ang langis para suportahan ang digmaan ng Russia at palakasin ang kanilang ekonomiya. Isa ito sa mga dahilan kaya madalas tinatarget ng Ukraine ang infrastrukturang enerhiya tulad ng imbakan ng gasolina, depo, refinery at oil pipeline. Dahil dito, madalas biglang nahuhulog sa bintana o nawawala ang ilang boss ng langis at opisyal. Dahil gusto ng Federal Security Service na patahimikin sila, kunin ang meron sila o pareho. Habang lumilipas ang panahon, tiyak na dadami pa ang mga aresto, kaso ng korupsyon, at posibleng mga kahina-hinalang pagpapakamatay at pagkamatay. Oligarko General, boss ng enerhiya at ministro. Halos wala nang ligtas sa Russia mula sa ganitong paglilinis, na tila lalo pang tumitindi. Malinaw ang mensahe. Kailangan ng Kremlin ng pera at handa itong kunin iyon sa mga dating tapat na tagapaglingkod. Gamit ang Federal Security Service, tinatarget nito ang matataas na opisyal sa konstruksyon, transportasyon, likas na yaman at militar. At wala sa mga ito ang ginagawa dahil sa ideolohikal na dahilan o para sa kapakanan ng pambansang seguridad. O kahit pa sinasabi ng Kremlin na may misyon silang sugpuin ang korupsyon. Ito ay purong tungkol lamang sa paglilipat ng mas maraming yaman at kontrol sa mga kamay ng mga namumuno. Pero kung susuriin pa, may isa pang dahilan sa likod ng paglilinis ni Putin sa mga general, mambabatas at opisyal. Takot. Gaya ng napag-usapan sa isa sa aming mga bagong video, may kumakalat na chismis sa Moscow at iba pang lugar tungkol sa posibleng kudeta o pag-aaklas ng militar ng Russia laban sa Kremlin. Habang dumarami ang sundalong Ruso na nakikita ang kawalang saysay ng digmaan at ang pagwawalang bahala ni Putin at ng mga opisyal sa kanilang buhay, tumataas din ang bilang ng mga frustrado at galit. Kahit sa matataas na antas, nakikita ng mga opisyal, general, at mayor na biglang inaalisan ng titulo ang kanilang kapwa-opisyal ng walang abiso, kinasuhan ng korupsyon at ikinulong sa likod ng rehas. Iniwan na mabulok na wasak ang kanilang reputasyon, kahit ibinuhos na nila ang buong buhay nila sa pagtatanggol ng kanilang bayan. Maraming opisyal ang nag-aalala kung sila na ang sunod na gagawing panakipbutas ni Putin o kailan ito mangyayari. Upang maiwasan ang masamang kapalaran, maaaring mag-alsa, magsalita, at hikayatin ng ilan ang mga sundalo laban sa Moscow. Gaya ng ginawa ni Yevgeny Prigozhin, ang yumaong leader ng Wagner Mercenary Group noong 2023, bago rin siya napatay sa kahina-hinalang mga pangyayari sa isang pagbagsak ng eroplano. Ilang buwan matapos ang pag-aalsa, alam ni Putin na tumataas ang panganib ng bagong rebelyon at lalong nababalisa ang kanyang posisyon. Ginagawa niya ang lahat para palakasin ang kanyang posisyon at bigyan ng kapangyarihan at yaman ang mga pinagkakatiwalaan niya sa Federal Security Service. Gagawin niya ang lahat, kahit anong mawala, para mapanatili ang kapangyarihan niya. Ang tanong,
Sapat na ba ito? Lalo na habang patuloy na nagdurusa ang militar ng Rusya ng matinding pagkalugi. Mas masama ang kalagayan ng ekonomiya nito kaysa mga nakaraang taon. At nahihirapan na ang mga tao nitong mapakain ang kanilang sarili. Gaano pa katagal magtatagal si Putin ngayon? Alamin ang posibilidad ng kudeta laban sa Kremlin sa aming masusing pagtalakay sa sitwasyon sa Moscow. Tingnan kung paano kamakailan sinira ng Ukraine ang enerhiya ng Russia na nagdulot ng malaking pinsala at iniwan kay Putin ang isa pang magastos na problema. At sa huli, siguraduhin ding mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng nangyayari sa Ukraine, Russia at iba pang lugar.